Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Mukhang wala pa tayong aasahan na pagbaba sa presyo ng petrolyo kahit pa tiniyak na ng bansang Iran na ligtas na makakaraan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine-bound vessels o yung mga Philippine flag vessels. Kanina mismong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nagsabi na nagbigay na nga ng katiyakan ang Iran na safe na makakalusot sa Strait of Hormuz itong mga barko na maghahatid ng petrolyo at ng fertilizer sa Pilipinas. Pero nang tanungin natin kung kailan natin mararamdaman ito pagdating sa presyo ng langis, ang sabi siya ni Jose Castro, malinaw daw yung ipinunto ng Department of Energy na ang usapan dito ay tungkol sa supply. Hindi kasama rito yung usapin tungkol sa presyo ng petrolyo. Matatandaan natin na nung nakaraang linggo lang ay nakipag-usap nga sina Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at si Energy Secretary Sharon Garin sa ilang opisyal ng Iran para ma-ensure yung safe passage natin dyan sa Strait of Hormuz. Dito kasi sa Strait of Hormuz sinasabi dumaraan yung nasa 20% of global supply. And alam naman natin na base na rin doon sa mga naunang pahayag ng Department of Energy, 98% ng supply ng petrolyo sa Pilipinas ay nanggagaling daw sa Middle East, habang yung natitirang 2% ay galing doon sa mga kalapit bansa natin. Kaya napaka-importante raw na makaraan na sa Strait of Hormuz itong mga barko na maghahatid sa atin hindi lamang ng petrolyo kundi maging ng fertilizer to ensure din yung ating supply ng langis. Pero natanungin natin si Jose Castro kung gaano ba kalaki yung madadagdag doon sa inventaryo natin. Oras nga na magdire-diretso yung paglagos ng Philippine-bound vessel dyan sa Strait of Hormuz. Hindi pa yan masagot ni Jose Castro. Kailangan pa raw niyang konsultahin ang DOE tungkol dyan. Pero doon sa pinakahuling pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, nasa 51 days yung ating inventaryo at dire-diretso pa rin daw yung pakikipag-usap ng ating pamahalaan doon sa ibang mga bansa para makahanap pa ng mga alternative sources ng ating oil. Bukod dyan, bukas naman, inaasahan na makikipagpulong muli ang Development Budget Coordination Committee o yung DBCC para maibigay na nila yung kanilang rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol naman ito doon sa magiging desisyon ng Pangulo kung dapat o hindi dapat tapyasan o tanggalin yung excise tax sa produktong petrolyo. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.